Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng kalayaan ng Pilipinas ay ang watawat. Naging simbolo ang watawat ng bawat pakikibakang ginawa ng ating mga bayani noong panahon ng revolusyon laban sa mga dayuhang mananakop. At sa nalalapit na pagdaraos ng ating 100 taong kalayaan, muli nating gugunitain ang mga saksi sa dugong ibinwis ng ating mga bayani. Pero ilan sa ating mga kababayan ang nakakaalam kung ano ang simbolo ng mga bandilang ating nakikita sa mga lansangan. Damang-dama ngayon ng sambayanang Pilipino ang pagdaraos ng bansa ng 100 taong kalayaan mula sa pananakop ng Espanya. Ito'y dahilan na rin sa napapanamutian tayo ng iba't ibang klaseng watawat o bandila ang mga daan sa halos lahat ng sulok ng bansa. Sa mga sasakyan, tapat ng bahay, maging sa mga eskwelahan, pribadong mga gusali, lalo na sa mga opisina ng pamahalaan. Bukod sa pambansang watawat, kapansin-pansin din na kasamang iwinawagayway ang siyampang iba't ibang anyo o simbolo ng mga watawat. Pero, alam mo ba, kabayan, ang kahulugan ng mga watawat na ito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang pinakabago. Yung mga sinauna, yung mga history ng bawat flag, hindi ko alam. Siguro yun yung itima yung baka yung hindi magandang pagsasamahan ganon. Yung pula, ibang ko na ang pula. Hindi ko na alam ang pula eh. Basta yung flag ng Pilipino ay kalayaan natin yun sa Independence Day. Nag-symbolize ng iba't ibang lugar ng mga katipunero. May kanya-kanya silang design ng bandera. Hindi ko po alam kung bakit niyo sinasabi yun, aside from sa flag natin. Hindi ko po alam. Di ba tuwing Lunes, nag-uniform yung mga tao para iyan ang centennial. Yun lang ang pagkakaalam ko eh. Sa ipinamahaging primer ng National Centennial Commission at National Historical Institute o NHI, ang 10 watawat, kabilang ang kasalukuyang pambansang bandila, ay tinawag nilang Evolution of the Philippine Flag. Batay sa kasaysayan, nagsimula ang pamamayagpag ng watawat sa Pilipinas noong 1876 sa pagsiklab ng revolusyon at labanan sa pagitan ng pwersang Pilipino at Espanyol. Sa 1896, meron tayo yung mga katipunan flags. Yung una, sinasabi ito yung 3Ks. Yan. Tapos ito yung 3Ks arranged in a triangle, single K. Nalalaman natin yung katipunan from captured documents, Spanish sources. Halimbawa, sa Agustinian Archives, makikita mo rin yung structure ng katipunan. Naging saksi rin ang isang watawat na unang itinaas sa pamosong Cry of Pugadlawin na naganap noong Agosto 23, taong 1876, na mas lalong kilala bilang personal flag ng bayaning si Andres Bonifacio. Ang bandera daw ni Bonifacio na ginamit niya noong labanan sa Balintawak ay KKK rin, pula, may KKK na isang hilera, sa ibabaw noon merong araw. Noong 30 ng Agosto, taong 1876, tinagurian namang opisyal na watawat ng de facto government o ng pinagsanib na pwersa ng Magdiwang at Magdalo Council ang bandilang pula na nasa gitna ang isang araw na merong 8 sinag. Sa puso ng araw ay ang titik na K o K na mula sa sinaunang alpabetong Tagalog. Subalit ayon sa National Historical Institute, ang watawat na ito ay hindi nagtagal at napalitan ng magkaroon ng isang asembleya sa Naig, Cavite noong Marso 17, 1877. Pula rin ang bandila at meron din sa gitna na araw, subalit wala na ang titik K o K at napalitan ito ng mythological sun o araw na may mukha. Ang bandilang ginamit ni General Mariano Llanera sa labanan sa San Isidro Nueva Ecija ay itim na bandila na merong puting titik K o K at kahanay ang bungo na nasa ibabaw ng 2 magkaekes na buto. Nakasama din ang personal flag ng isa pang bayaning si Pio del Pilar na tinaguriang bandila ng matagumpay. Kulay pula, merong triangle na puti,
merong 3 K dahil katipunan, at saka merong bukang liwayway. So araw na umakyat at merong mga bundok. Ang bandila naman ng magiting at pinakabatang general na si Gregorio del Pilar na kanyang ginamit sa laban sa pwersa ng Espanya sa Pasong Balite, Bulacan, at ang huli niyang pakikipaglaban sa Battle of Tirad Pass sa Ilocos Sur, kung saan siya napatay noong 2 ng Disyembre taong 1879. Kasing forma ng bandera natin, present bandera, wala lang araw at saka stars, pero red, blue at saka black ang kulay. Subalit ayon sa mga historian, hindi dapat natawagin ng National Centennial Commission at National Historical Institute na Evolution of Philippine Flag ang 10 bandilang naka-display ngayon. Dapat na titulo niyan, Bandera ng Revolusyon Pilipino, sapagkat ang mga banderang yon, halos lahat sa banderang yon ay mga bandera ng revolusyon, bandera ng mga general at leader ng revolusyon. Hindi yan bandera ng isang bansa. Sa libro ng kasaysayan ay hindi maidetalye ang mga bandila ng mga general kung ano ang talagang kahulugan. Inamin naman ng National Historical Institute o NHI na siyang ahensyang nagbeberipika sa lahat ng bagay na may historical value na hindi nga matatawag na evolusyon ng pambansang watawat. Unang nabuo ang sinasabing evolusyon ng mga watawat ng Pilipinas noong lumabas ito sa Bureau of Posts noong June 12, 1972 at gawing commemorative postage stamp. Ito mga bandilang to halos lumabas na sabay-sabay. At saka, they don't represent the Philippines. Rather, they represent the Katipunan. Kwenestyon naman ni Dr. Samuel Fernandez, isang historian, ang pagkakasama sa evolution of Philippine flag ng watawat na sinasabing opisyal na flag ng de facto government. Dahil sa malabong mapagsama sa isang bandila ang tatak ni General Emilio Aguinaldo na 8 sinag na araw at ang tatak naman ni Andres Bonifacio na sinaunang alpabeto ng titik K. Are they trying to marry Bonifacio and Aguinaldo in the process? You're talking of this bogus and mestizo flag. Aguinaldo being a faithful, young Aguinaldo being a faithful soldier, never used the Tagalog script, but used the K of the Katipunan. May picture dito sa insignia ni Aguinaldo and vis-a-vis yung kay Bonifacio. Just to show yung consistency. Isa pang tinatawag na mestizo flag o huwad na bandila na nakasama sa official centennial flags na nakikita natin ngayon ay ang watawat umanong ginamit sa Naik Assembly. Ayon sa historian, paanong magkakaroon ng bandilang pula na nasa gitna ang mythological sun, samantalang questionable din sa ilang mga nagsulat ng libro ng kasaysayan kung nagkaroon talaga ng Naik Assembly sa lalawigan ng Cavite. It is very strange na si Calao, si John Ricarte, Maximo Calao, Ricarte, and those people previous to Baja, who is supposed to be yung authority sa flag, na wala silang mini-mention na may assembly. Mayroong Imus Assembly. At yung Tijeros Convention was in March 22, 1897. Walang mini-mention doon na there was any other assembly in between. Nakasaad din sa libro na sinulat ni Domingo Abella na The Flag of Our Fathers na inamin mismo ni Emmanuel Baja sa kanyang sinulat na libro na walang konkretong ebidensya na magpapatunay na totoo at walang mali ang disenyo ng dalawang watawat na ito. At ang masaklap nito ayon kay Dr. Fernandez, hindi nakasama sa opisyal na centennial flags ang tunay na watawat na ginamit sa biak na bato Peace Path na bukod sa may personal na testimonya ni General Artemio Ricarte ay ginuhit niya pa ang itsura.
ginamit during the time when Bonifacio and Aguinaldo was together in Cavite. Yan po yung biyak na bato. Yan rin ang binaba sa Biak na Bato. Now, you will see that this one, ito yon, no, binaba sa Biak na Bato. And it was Ricarte who drew the flag. Aminado muli dito ang National Historical Institute. Meron din tayo yung bandila na hindi na-feature dito, pero yun ay binibigkas ni Artemio Ricarte sa kanyang memoirs na ibinaba noong natapos na yung Truce of Biak na Bato. Naniniwala din ang mga historians na kung isinama sa opisyal na centennial flags ang mga watawat na ginamit ni na General Gregorio del Pilar at General Mariano Llanera ay dapat ding ipakita sa sambayanang Pilipino ang iba pang mga bandila na naging bahagi ng 100 taong kalayaan ng Pilipinas. Paano naman yung ibang general na meron silang flag? Dito, mayroong mga flag sila si Agoncillo at saka ano. Actually, kulang ito eh. Marami pa tayong mga katipunan flag. Meron tayong flag of polo. Yung minsan meron doon yung bandila ng katipunan, yung pinapakita yung sinasaksak yata na ulo ng isang kasila. Yung bandilang yon ay nasa museum, Army Museum sa Spain, sa Madrid. Nangako naman ng National Historical Institute na muli nilang pag-aaralan ang mga opisyal at mga hindi na isamang watawat ng revolusyon. Baka may mabawasan yan. Baka malimit lang doon sa talagang karakter ng yung national karakter. Sa palagay namin na time na. Pagka talaga matalakay ito at saka the institute na bilang agency ng government, binigyan ng mandate, must come with a source book that wala nang ever what, no? But something that will guide the public sa evolution. So we have to do that. Subalit, kung controversial na ang pagkakalagay ng ilang mga bandila sa opisyal na centennial flags, mas higit na controversial ang tunay at sinasabing orihinal na Philippine flag na ipinagawa ni General Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Totoo bang nawala na ito? Yan ang ating tatalakayin makalipas ang Patalastas.